Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kaysa ng ating mga intensyon, panalangin natin at patuloy na ipagdasal ang mga kapatid nating may karamdaman, mga kapatid nating nasa ospital, nasa quarantine area, nasa kanilang tahanan. Hilingin natin ang biyaya ng kagalingan. Hipo inawa sila ng mapagkalingang kamay ng Panginoon. Ganyan din para sa mga nag-aalaga, mga caregivers, nurses, mga nasa quarantine area na nagmamalasakit at nag-aalaga sa mga may sakit. Patuloy nawa silang palakasin ng Diyos at bigyan ng inspirasyon na kalingain ang mga kapatid nating may hina at nangangailangan ng pangalaga. Ganyan din naman, panalangin natin ang ating pamilya, ating komunidad. Patuloy nawa tayong bigyan ng pag-asa ng Panginoon at pagbuklurin sa Kanyang pag-ibig. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkob, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos ng ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus, ng ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumainyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan, buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus ng ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus ng ating Panginoon, na nagbibigay sa akin ng lakas para gawin ito, sapagkat ako'y minarapat niyang hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito, inuusig ko siya, nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalapkip ang pananampalataya, pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaran, mahanahin ang inyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas ka siya sa iyong dumudulog. Ika'y aking Panginoon. Ang wika ko'y sa aking Diyos. Kabutihan tinatanggap ko at ikaw ay nagkaloob. Ikaw lamang, upuon ko ang lahat sa aking buhay.
Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang puon na sa akin at patnubay. Kahit gabi't diwa niya'y ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman hindi ako'y matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay na kahahantungan. Sa piling mo'y magdarama ang lubos ng kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligaya'y walang hanggan. Diyos ko, ang aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad ng patalinhaga, "Maaari bang taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan siya, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mga mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang na nasa iyong mga mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita ka ng mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, maituturing po natin na isa sa mga tinatawag na noble profession o bokasyon ang pagiging isang guro, teacher. Sabi nga, walang magiging doktor, engineer, nurse, accountant, o ano pamang propesyon na mayroon kung wala ang mga guro. Malaking bahagi ng paghuhubog ng isang individual ang kanilang natutunan mula sa kanilang mga guro. Sa katunayan, hindi natin malilimutan sa ating buhay ang mga guro na naging mahalagang bahagi ng ating buhay. Meron ngang isang survey na inilabas noong taon ng mga kabataan at lumalabas sa survey na ito, pasok sa top 3 sa lahat ng mga pinagkakatiwalaan na mga kabataan ang kanilang mga guro. Siguro sunod yun sa kanilang nanay at tatay. Sa totoo lang po, bago ang pandemya, mas nasusubaybayan pa ng mga guro ang mga estudyante kaysa sa kanilang mga magulang, na kadalasan ay abala sa pagtatrabaho o kaya'y kaunting oras lamang ang meron sila upang makasama. Kaya marami sa mga problema ng mga kabataan na hindi masabi sa kanilang mga magulang, nasasabi nila sa kanilang mga guro. Kaya naman masasabi natin, malaki ang responsibilidad, mabigat ang pasan sa balikat ng mga guro.
lalo na ngayong panahon ng pandemya, na limitado ang oras na makasama ang mga mag-aaral. Virtual lamang, hindi katulad noong face-to-face. Alam natin ang mga sakripisyo na ginagawa nila para sa mga mag-aaral at gayon din para sa kani-kanilang pamilya. Subalit mga kapatid, ang pagiging isang guro ay hindi lamang usapin ng propesyon. Maaari din natin itong tingnan mula sa mas malawak na perspektibo at aspeto ng ating buhay. Bawat isa sa atin, ang ating sari-sariling sitwasyon, kinalalagyan sa buhay, maituturing natin ang ating mga sarili na mga guro, mga tagapagturo ng ating kapwa. Natututo tayo sa buhay at karanasan na ibinabahagi ng bawat isa. Sabi nga, experience is the best teacher. Gayon din naman, nang tayo rin ay binyagan, nakiisa tayo sa pagiging pari, hari at propeta. Tayo ay tagapagturo, katulad din ni Kristo. Tinatawag ito sa simbahan na the teaching office, kung saan bahagi ang bawat binyagang Kristiyano na tagapagturo ng aral ni Kristo. We teach about life. We preach about the kingdom of God. Tayo ay mga evangelizers ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya naman sa Ebanghelyo, special mention kay Jesus ang mga guro. Sinabi ni Jesus, walang alagad na higit sa kanyang guro. No disciple is greater than his teacher. At kung guro rin lamang ang ating pag-uusapan, sino ba ang nararapat na tawaging modelo? Huwaran, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang dakilang guro, ang dakilang rabay, ang dakilang tagapagturo. Jesus is the greatest teacher of all time. Bakit? Ano po ba ang kaibahan ni Jesus bilang isang rabay o guro kumpara sa mga rabay noong kapanahunan niya sa Israel? Ang ibang mga rabay kasi noon ay nagtuturo batay lamang sa batas ni Moises. At minsan na ring sinabi ni Jesus laban sa ilang mga pariseyo at dalubhasa sa batas, pakinggan niyo ang sinasabi nila, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. Samantalang si Jesus nagtuturo ng may kapangyarihan. Siya'y isang guro na makapangyarihan hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Si Jesus ay nagtuturo sa pamamagitan ng pagpapakita ng halimbawa ng pagsasabuhay. At sa Ebanghelyo, ibinibigay sa atin ni Jesus ang pamantayan ng pagiging epektibong tagapagturo. Sabi ni Jesus, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila iyon. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin kong puwing sa iyong mata, gayong hindi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong mata? Sa makatuwid, itinuturo sa atin ni Jesus ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa pagtuturo ay dapat magsimula sa sarili. You cannot give what you do not have. Hindi ka epektibong makapagtuturo ng pag-ibig kung hindi ka marunong magmahal. Walang maniniwala sa iyo kapag nagturo ka tungkol sa pagpapatawad, gayong hindi ka makapagpatawad. Talagang bulag na taga-akay ang ating kalalabasan. Sabi nga, teaching is through witnessing. Sabi ng iba, walk the talk. Isabuhay ang aral na itinuturo para maniwala at mahikayat ang iba. Minsan na ngang sinabi ng dating Santo Papa Pope Paul VI noong 1975, modern man listens more willingly to witnesses than teachers. And if he does listen to teachers, it is because they are witnesses. Mas nakikinig ang makabagong henerasyon sa mga nagtuturo sa pamamagitan ng pagsasabuhay at pagpapakita ng mabuting halimbawa. Nabubuhay tayo sa panahong pinaniniwalaan ng tao
ang kilos at galaw kaysa sa ating sinasabi. Tunay ngang actions speak louder than words. Simulan po natin sa ating sarili ang pagtuturo at saka akayin ang ating kapwa. Tatayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas, hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang tapat at maliliit na mamamayan, naway hindi maliligaw ang mga ditunay at mga ambisyusyong pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ating nawang mapigilang at paghinto ang paghusga sa ating kapwa. Dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng pagpapatawad, na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukan, hukuman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagdasal din natin ang ating kalikasan. Ama namin sa langit, dakilang lumikha ng mga bagay na nasa aming paligid. Alam namin kung kaano mo kami minamahal upang ihanda ang lahat ng ito para sa amin. Kung kaya't kami ay nagpapasalamat sa iyo. May mga sandali na aming nalilimutan na ito'y aming pahalagahan. Gayunpaman ay nagtiwala ka sa amin sa kabila ng aming kahinaan na maging iyong mga katiwala. Ngunit anong magagawa namin? Sa kasalukuyan ay maraming sakit ang nararanasan ng kalikasan. Panahon na upang kami ay magising at kumilos upang muling mabuo ang mundo ayon sa iyong kagustuhan. Si Jesus na iyong bugtong na anak na nakipamuhay sa amin ay nasiyahan sa kalikasan nang ito'y malusog pa. Nalanghap niyang sariwang hangin na naririto, ang malinis na tubig sa ilog kung saan siya bininyagan, at ang matabang lupang kanyang ginamit upang ang taong bulag ay muling makakita. Ama, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na maumpisahan ang aming nilalayon na ang mga sugat ng aming ginawa sa kalikasan ay maghilom. Hinihiling namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Birheng Maria, ina ng kalikasan. Amen. San Francisco ng Assisi, patron ng ekolohiya, Ipanalangin mo kami. 7 arkanghel, tagapangalaga ng 7 sangkap ng kalikasan, Ipanalangin mo kami. pinagpalang Kateri Tekakwita, tagapag-alaga ng kalikasan. Ipanalangin mo kami. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga mata ng lahat ng taong nawalay sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya ay maakay mong pabalik sa iyo na nagmamahal sa aming lahat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, ang maglumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, ang maglumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Diyos, amang lumikha, nakikiusap kami, mga makasalanan. Tanggapin mo ang pag-isisip bilang handog at pamahal sa iyong puso.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ngayong kadakilaan ay aming handugan ng minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Santissimo Rosario, ang kabiyak ng kanyang puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga martir at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito ang ating dakilang guro, si Hesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Dasal sa pakikinabang ng espiritual. Panginoon Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalan sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan mawalay ako sa iyo. Amen. Sabi ni Jesus na mahal, sa daigdig ako'y ilaw, kapag ako ay sinundan, may liwanag na kakamtan, at sa dilim ay paparam. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pangidapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tingin natin ang patnubay ng mahal na ina. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. San Jose, Ipanalangin mo kami, sumainyo ang Panginoon, at sumainyo rin. pagpalain kayo at ang inyong mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.